Ikaw lamang, Panginoon, kaagapay, saan man naroon, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Kapahingahan sa'yo nakamtan, kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Sa makausa sa laing higayon sa kadang Domingo sa bulan sa January 2026. Padayon nimo magipadayag ang imong higugma, pagtagan, pagsangkap, paghatag kalinaw, paglaom sa Ginoo. Lord, nagampo ko sa akong makaigsunan nga dali karon, bisan pa sa magalantaw na nga mensahe o kauban ni Rasol sa Mawis ni JC ug sa panibahon nito. Di lang kanako Ginoo dinadapita magdala sa mensahe kauban sa tanan nga mga magwawal, mga missionary, mga pastor sugad sa libong Pilipinas sa tibok kalibutan. Lord, nagampo ko bisan pa ang nasod ng Pilipinas. We believe na kay dako nga gibuhat ug pagabuhaton niini nga panahon Ginoo. But you teach us to be dependent on you, God. Lord, salamat na bisan pa rin katas sa iyo ang pagtuon sa katang kami pagpamalan mo. You open our spiritual eyes and ears, O God, na may mga butang, mga malipay, buhat tulong doon. Salamat na naibuhing paglaon diha kanimo. Na ay kusog ang mga bato ng lugar diha sa imong buhig nga pulong na maghatag ka ng kusog, God. Lord, salamat sa imong bihog sa imong espiritu. Pinagi sa imong pulong na amo ka ng pagambitan, O God, pinagi sa imong ubos na lagad yung pagkagunit. Nalayon ko, God, in Jesus' name. Amen. Makapanglingkod ta sa presensya sa iyo. So, makausama ay yung buntag sa pagkanan.
Pahilo na ta ay para ang atong pagpaminaw, ang atong una-una kasing-kasing dili na tagaw. Kabalo ta sa rason nga numingan ta sa simbahan. Dili kay aron magtabi, dili aron magdula, dili aron magchismis. Kundi magakat-on, magahatag o dako nga importansya sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Thank you, Princess. Okay. Sama ko sa atong isgutan o atong hinumduman nga ang Dios aktibo nga nagapamuhat sa kinabuhi sa tao, usahay di na to mapansin. Or maingon na to, usahay di na to sa ilang pang pinulungan, di na to mabatsyagan. But doesn't mean, tungod kay wa na to mabati, di na to ma-fail, wala na gibuhat ang Dios. Atong hinumduman nga siya Dios nga kaniadto karon og sa mabot, Dios siya sa sitwasyon nga dili maayo, o Dios siya sa sitwasyon sa kinabuhi nga maayo. Mananing taknas kamuntagon natay pag-isgutan ang God's sovereign plan over our circumstances. God's sovereign plan over our circumstances. Ang dili matugkad, dili masabot, dili ma-measure nga kaalamdon sa Dios sa iyang plano, ibabaw o taliwala diha sa atong mga kasinatian o experience sa kinabuhi. Some says, experience is the best teacher. Do you agree with me? Ang experience ko maoy usa ka maayong magtutudlo. In other sense, tinuod. Pero kung atong tanan sa biblical nga history o story, naa sila yung mga experience but they do not know the lesson. Wala sila learning, wala sila lesson. That is why patuyok-tuyok, paulit-ulit lang nga nasinatian nila. But nitama sa kabuntagon, atong daluhon ang walay ikatandi, walay ikatupong, ug dili matugka, dili masabot nga Dios nun nga plano sa imong kinabuhi, sa kong kinabuhi, bisan pa sa imong sitwasyon nga way ayo. Ingon si Pablo sa Thessalonians, and we know that all things work together, sa book of Romans, we know that all things work together for our good to those who love Him and called according to His purpose. Kasayuta nga ang Diyos nagapamuhat sa sitwasyon sa tanang panahon. Natin ka ba? Anumang ikaw at ikaw, bisag unsa nga panahon, bisag unsa nga sitwasyon, ang plano sa Ginoo wala mausab. Kita lang ang mausab. Kita lang ang usab-usab sa mga plano, pero ang plano sa Ginoo wala. Kung na may mga Biblia, o puling nagbag-o na ta. Nagbag-o na ta, kay ato nang gidala ang atong Bible. Ito yung Bible video, let's open it with me from the book of Jeremiah. Iyon pa, one of the misquoted of misinterpreted nga verse sa Bible is kining Jeremiah 29. Mao pa ni nga chapter sa Bible nga diin makahatag buhi nga paglaom sa mga taong nakasabot. Pero sa mga taong wa kasabot, murag gyapon na ipaglaom. Pero inon ta ka, God is on the move. God is on His way to process His people to experience His good plan for the future. Before the foundation of the world, God has ordained His plan for us
so that we could experience sa gilaraw sa Ginoo. Okay. God's sovereign plans over our circumstances found in the book of Jeremiah 29 verse 4 to verse 11. Ilan na ito nihot doon yung sa chapter kay basic katulogo na ta. Jeremiah chapter 29 verse 4 to verse 11. Mauni ang atong tun-an o atong pamalandungan pinagi sa pulong sa Ginoo. Ako ning basahon diri sa NIV. Sundi ko ninyo sa inyong Biblia diya sa Jeremias or Jeremiah 29 verse 4 to verse 11. Ako ning makabasahon diri sa akong translation nga NIV. Sunda sa inyong mga mata, kung amo diha. Okay. This is what the Lord Almighty, the God of Israel says, to all those I carried to exile from Jerusalem to Babylon. Build houses and settle down, plant gardens and eat what they produce. Marry and have sons and daughters. Find wives for your sons and give your daughters in marriage, so that they too may have sons and daughters. Increase in numbers there, do not decrease. Also seek peace with and prosperity of the city which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prosper, you too will prosper. Verse 8. Yes, this is what the Lord Almighty, the God of Israel says. Do not listen the prophets and the diviners among you deceive you. Do not listen to the dreams you encourage them to have. They are prophesying lies to you in my name. I have not sent them, declares the Lord. Verse 10. This is what the Lord says. When 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my gracious promise to bring you back to this place. Verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, plans to give you a future. Ang Diyos nagapanalangin na siyang pulong sumtang kinihato na yung ipamalanungan. Mahutan na ko isa. Based on this particular passage or verse, kinsa man do'y hinungdan nganong nakaabot sila sa Babylonia. Is it not mga controversial nga mga kanang pagpamulong? Si Lord may hinungdan na nakabot sila sa Babylonia o gitugot lang jud ni Lord? Kinsa man joy nag-impa na himong hinungdan nganong nakabot sila sa Babylonia? Ang Babylonia usa ka figure sa usa ka lugar o sitwasyon sa usa ka tawo nga diin. Unsa ang Babylonia? Puno sa gamay nga background. Babylonia, kung ako masayop, ang present nga present nga lugar o ngalan sa Babylonia is ang, kung ako masayop pa gani, sayluan na lang, Iraq. Ang Babylonia
Babylonia is usa ka lugar nga diin gipanguluhan ni King Nebuchadnezzar. Nga si Nebuchadnezzar kung ato makita walay kahadlok tungod kay naglantaw siya sa kaugalingon nga siya na ang Dios. Og sa lugar sa Babylonia naay daghang mga gitawag mga idols. Naay mga Dios. Wala silang alagad ug moila sa tinuod nga Dios. Kung imong tanan basahon ninyo ang Book of Habakkuk, tan-aw nimo ang barbaros nga kinayahan sa mga taga-Babylonia sa ding moabot, abot sila sa Israel, sa Jerusalem. Gi-invade nila ang tibok syudad o gipakaulawan sila o gihimo silang ulipon. Ingani ang sitwasyon o kinaiyahan sa Babylonian nga nagkangker sa ila. They were enslaved, they were in kanang agony, they were in shame, they were in struggle. Have you been in your Babylonia? Ningabot ang mga sa imong Babylonia. Or dili ka gusto mo adto sa imong Babylonia tungod kay comfortable ka sa imong kinabuhi. Dili ka gusto mo adto sa mga struggle sa kinabuhi. But ingnon ta ka, in this particular passage, it will remind us the importance of being a person who passed the process that God has been planned for His people. Ang background ining nakita ko, isulti dire nga after 70 years, mubalik sila. Pero ang pangutan, kinsay nagpadala nila gikan sa promised land padulong sa Babylonia? Ang Diyos mismo. Usay din na to masabtan ba ang panahon ng sitwasyon? Isip, kabubutod na Diyos Ginoo? Di ba Kristohano naman ta? Di ba lang saad ang Ginoo nga iyat ang tabangan, iyat ang paboran? But how come these people nga gipili sa Ginoo naka-experience of kaulawan? Napakaulawan sila, uy. Ang dati nga giila nga bantugan nga nasod, gamahanan nga nasod, under the leadership of kinsa man? The King David. After the King David ni King Solomon. Sa panahon ni King Solomon, walay gubat, walay away, kaya nga naman, naay kalinaw. Pero ang promise sa Ginoo, nga kung ang katawhan sa Dios, magpabiling nga mo alagad, o dili mo talikod, dili mo alagad ang laing Dios, ingon si Lord, siya promise. Nga to kang David, bisan pa nga ni Solomon, nga, adunay magpabilin nga hari o walay nakapildi sa ila. Bataw ka. The Babylonian Empire invaded them. Kung sa may reason. Kabalo ba mo sa reason? God will remind us the importance of kanang atong i-recap, atong i-review. Kaya basig nakalimutan. Di lang na ito gamito nakalimot. Kaya na may mga tao, uy, nakalimot ko. Pero wag si defense lang. Defense mechanism. Okay. Atong balikan o lantaw ang background ani. Nganong gisinutan sila sa Ginoo tungod kay okay. Verse chapter 27. Ang Bible nagsulti tungod kay unsagi abandon nila. Okay, Jeremiah chapter 16 verse 11 to verse 13. Jeremiah chapter 16 verse 11 to 13. Ato ning basahon aging background sa nganong nahitabo ni.
Verse 11, ingon ang pulong sa Ginoo. Gamit sa tagmata kay murag kinahanglan tag teleskopyo. Verse 11. Then say to them, it is because your father forsook me, declares the Lord, and follow other gods and serve and worship them. They forsook me and did not keep my law, but you have behaved more wicked than your fathers. See how each of you is following the stubbornness of his evil heart instead of obeying me. Verse 13, I will throw you out of this land into the land neither you nor your father have known, and there you will serve other gods days and night, for I will shew you no favor. Okay, verse 14. Atong pagkapinan, verse 14. However, the days are coming, declares the Lord, when men will no longer say, as surely as the Lord lives, who brought the Israelites up out of Egypt, out of the land of the north, and out of the all countries where he had banished them. For I will restore them to the land I gave their forefathers. Ngayon panahon na, makita ano masabda na to, nga ang hinungdan, nga nakaabot sila sa lugar nga wala nila gipamalandungan, wala maabot silang pangunanan nga maka-abroad sila because they abandoned their God. Ning talikod sila sa Dios nga nagluwas nila. Ug ning alagad sila sa dili tinuod ug matuod nga Dios. Here comes pag-abot sa chapter 27 verse 6, gigamit ni Lord kinsa man Nebukadnezar, the Babylonian Empire, emperor. Adiin makita na to, grabe ang kasakit, kaulawan, pagkawa na ipaglaom sa mga anak sa Ginoo nining panahon na. But sa kunagingon, ang taknas kabuntagon, God's sovereign plan sa imo o sa ako nga kinabuhi is dako jud kaayo. Bisan pa na sitwasyon nga nata sa down sa ubos. Bisan pa sa panahon nga mapakaulawan o napakaulawan ka, pero ang plano sa Ginoo wala na usab. Ang panahon, sitwasyon lang siguro mga tao na imong ikaibalag mausab, pero ang plano sa Ginoo never. Kay ginayan sa Dios dili mausab. Kung dapat nasabtan nimo ug nako nga ang maayong plano sa Ginoo sa atong kinabuhi nagapadayon. Dili sa ta moadto sa gitawag nga plano sa Ginoo sa verse 11, ato sa lantaw ang process. Say it with me, process. Kanang with conviction, process. Dili ta pwede mo angkon sa promise sa Ginoo kung dili ta mo agi sa process. Di ba daghang mga tao ganahan og unsa man? Gusto kanunay og pabor, gusto kanunay og benefits, pero patrabahoon magreklamo. Reklamo dito, reklamo diri, pero makadawat na. Grabe, kilog kaayo. Diba na dyan mga tao na susama niya na, di ka ni makadawat, grabing yung, grabing post. Grabing komentaryo, pero makadawat, dagang ima, paldo-paldo. Grabe ka sila. Diba? Nenging manaw na atong pagalantaon, dito ta sa natay tulo ka, importante nga kamaturan na atong lantaw. Lantaw na to. Number 1, in God's sovereign plan,
over our circumstances, number one, dapat kabalo ka that God, knowing that it is God who carries His people to exile. Si Lord may nagpadala, si Lord may nagdala, si Lord may nagplano ani nga makabot sila sa Babylonia. Ang lugar nga akong gingon sa inyo is lugar na ingon ang Bible, wala nila pamalandungi na makabot sila. Pangunta na karon. Sa imong kinabuhi, nabay mga lugar, sitwasyon sa imong kinabuhi nga wa jud nimo giplano ba? Pero nakaabot ka. Ha? Wala jud ka magdahom nga siya mo imong ikauban, pero nganong siya mo jud imong nauban? Naay mga sitwasyon sa tong kinabuhi nga beyond our imagination, beyond our conviction, but God who allows us. Okay, atong tanan ang verse 1, verse 4. Kaya si Lord man may nag-carry out sa mga Israelita padulong sa Babylonia tungod kay naay gustong buhaton na Ginoo sa ilang kinabuhi. Okay? Naay mga reason ngano nakaabot sila dito sa Babylonia. Okay, ato ning lantaon. It is God's purpose. Gi-purpose sa Ginoo, gituyo sa Ginoo nga makaabot sila ditong napita. Ha? Si Lord mao nagtuyo ng plano anak nga makaabot sila. Dili si Jeremiah, dili ang mga leaders, dili ang mga tao, dili si bisan kinsa ko dili si say to me, si Lord. Ang ayan ba nimong reklamuhan si Lord tungod kay gitugot niya ang sitwasyon nga naa kakaron? Ang ayan ba kang magreklamo nga Lord nganong imo man ni gitugot nga di ba nangalagan mo ko sa Ginoo? Naay mga di man siguro tanan pero na yung mga tao nga ilang himuong excuse o rason nga dili mo obey sa direction sa Ginoo tungod kay feeling nila sila mo'y tama. Kaya kung imo ning tanawon ang chapter 20 di ba 29 mata ang chapter 28 ani makita nimo nga naay propeta sa Judea sa Israel nga gitawag siya false prophet. Kay nagwali siya nga moadto ta sa Babylonia kay ang mahitabo sulod sa duha ka tuig pabalikong natas Ginoo. Pero ang gidesign sa Ginoo dili 2 years. Baka itong gisulti niya na naya nga 2 years lang sila dito. Kaya ang gidesign sa Ginoo 1 generation must pass away. Pila man din ang usa ka generation. Based sa biblical nga konsepto, ang 1 generation is muabot siya og 70 years. Ang 70 years, usa na ka henerasyon. So nining panahon na makita na to, nga sulod sa henerasyon paadto sila tungod sulod sa 70 ka tuig, gipaadto sila tungod kay gi-process sila sa Ginoo. Ang purpose sa Ginoo nga kay di ba ang rason nganong gipag laya sila sa Ginoo sa ilang lugar tungod kay ning abandon sila sa Ginoo. Ning talikod sila sa Ginoo. Manay gibuhat sa Ginoo, gipadto siya sa Babylonia. Unya ingon ang Bible gipaalagad sila sa dili tinuod nga Dios. Adlaw ug gabi ug nagipaanto sila. Pero bisan pa sila mga struggle pagpakaulawang nila na senatan, wala ba'y gibuhat ang Ginoo nga maayo? Wala ba'y nahimong gitawag government official sa ilang panahon? Bisan dito sila sa Babylonia.
Wala may milagro nga gibuhat ang Ginoo bisan tuwa sila sa gitawag lugmok na sitwasyon. Usay magreklamo ang gud nga naa ko sa sitwasyon ni wa na joy. Wa joy gibuhat ang Ginoo. Oy pagsyuda. Ablihin imong mga mata bisan sa sitwasyon nga dili maayo na gibuhat ang Dios. Oh, like for example, kinsa may gi-promote na ay tulo ka gwapo nga mga batan-on nga lalaki, mangut-mangut na ko gamay. Oh, naitulo. O na po ilang team leader na si Daniel. Di ba? Dito sila sa Babylonia. Mga batan-on sila gipadala dito. Na-selected sila nga mga batan-on nga gitrain nga mahimong official. Pila ka adlaw. Pila ka tuig ang gi-process 3 years sila. Pero pakanon sila o kung sa pagkaon nga dito sa Babylonia. Paimnon sila. Tudluan sila. Giusap ang ilang mga ngalan. Si Sadrach, Mesach, Abednego. Ang ilang Babylonian Babylonian names. Naa sila yung mga names. Giusap. Ang ilang pinulungan, ang ilang practices, ang ilang lifestyle giusap. Gibutang sila dito napitaw pero pangutana. Natakdan ba sila? Hoy tanang tapad. Natakdan ba sila? Na-influensyan ba sila? Bisa na sila sa sitwasyon nga dili maayo. Ano nga kung ingon sa inyo ng Bible nga all things work together bisa dili maayo sa atong sitwasyon pero na ay maayong plano ang Ginoo. Taliman ka na? O sila gibuhat? Pakanon na sila. Paimnon. O na practices sa Babylonian nga before sila pakanon, before idalit, iserve ang ilang pagkaon, ilang ilimnon, usay baton. Ihalad pa na sa ilang mga Diyos-Diyos before na kanon sa mga tao. Meaning, hinalad na sa demonyo ang ilang pagkaon. Manan yung balibad si Sadrach, Mesach, Abednego at agilang ni Og gulay. Kakat pumunta na mga vegetarian. Asa sila mag-vegetarian? Ato na rin ko, nagpugos sila mag-vegetarian. Kaya nga naman, kabalo na sila. Kung magkaon sila sa pagkaon nga, idalit sa hari-along na pagkaon, kabalo na sila naghihala nito sa demonyo. Kabalo na sila. Pumunta na. Kung ikaw kahibalo ka, kung sa may dapat imong bato. O, ito nakakita. Di ba? Sila magtulong o sila magparman na dito. Uy, there's... Ayun sa bahat, yung target natin rin. Pero sa gibuhat, wala. Maka-influensya nila ang... Kaya ka mga tao, kabalo ba mo? One of kanang silent killer is pagkaon. One of the instrument nga gigamit pod sa yawa sa pagtintal ni Lord is unsa? Unsa man? Pagkaon. Unsay usas daghang mga hinungdan nga ang tao basta iton tungod sa pagkaon. Oh. Mga junk foods, pagkaon. Unsa may nutrients nga nang nakuha? Oh. Lami man good. Kanang pakon sa kung appetite ba? Mga aslon, mga tapis, mga parat, lami man good. Unya sa diyang magka-duty na, ampo na yun. Adi naman maampo kay Mojitsu naman sa, pharmacy, palit tayo mo. Kung sa'yo tamala na? Palit tayo kutray. So, wag na magkinanglan kung Ginoo. Kutray na. Alam man, kinanglan pa ka mangayo tabang sa Ginoo, nga ikaw lang mismo kabalo ka sa imong gikaon, imong giinom. Unya mangayo ka tabang sa Ginoo, maraglaim mo kayo siguro, no? Kabalo kang makadaog ni imong gimnon. Kung man, pagkasakit ka, mangayo ka tabang sa Ginoo. Inom ka. Di ba kabaw mga anak? Di na lang mo doon sa Ginoo, palit na lang og tambal kay maulaw man na. Maulaw ba dili? Ang ngayon ba maulaw dili? Okay. So din maging ano to ha? They were
away from their gitawag comfort zone. Sa ilang natural nga habitat, sa ilang natural nga environment, gipaadto sila sa Babylonia nga lahi og practices, lahi ang kultura, lahi ang pinulungan, basta lahi. But the question is, na-influensyahan ba sila sa mga practices sa Babylonia? Na ay mga tao nga wa jud apektuhin o walay effect sa ila ang mga offer labi na sa pagkaon. Dali magan agi gamit sa Bible hari anon nga pagkaon. Pwede hari anon mga labi jud kaayo. Ning hari anon nga pagkaon kanunay pista. Pero isa dili mi anak. Dili tungod kay mga lami nga pagkaon ha. Ang rason nga nung balibad sila tungod kay kabalo sila against sa ilang conviction silang pagtuo sa Dios. Ato karon muraguan man kanang basta way makakita. Okay ra. Mao ba? Wa may makakita nimo pero ang Dios kakitaan na. Ang God's purpose sa Ginoo manong gibutang sila dito sa Babylonia is to bakit anong masabta na to nga mahimo silang under sa authority sa government system ni Nebuchadnezzar. Okay. Usa sa atong makita nga example na sa diyang si Shadrach, Meshach, Abednego gipatawag sila kay paano man, graduate naman sila. Graduate naman sila sa ilang training ng 3 years. O gihimo na silang mga satraps officials. Mga gitawag official na sila sa Babylonian Empire under the leadership of Nebuchadnezzar. Ang ilang leader nga si Daniel. Si Daniel gihimong kanang iba labaw-labaw sa tanan ng mga sorcerers, mga diviners. In other words, siya ang labaw-labaw sa mga religious nga sekta sa ilang gobyerno. But lagi pangitaan o problem si Daniel. Kung sa'y problema sa ni Daniel, na siya practices nga iyang ginabuhat 3 times a day siya mag-ampo sa Ginoo. Unya ang iyang gibuhat moatubang siya sa Jerusalem mag-ampo ngadto sa Ginoo kay away from home. Layo sila sa ilang hometown, homeland. So iyang ginabuhat, nag-ampo siya sa Ginoo sa Israel at ubang sa Israel. Ang mga mga naakoy interest nga mahimong labaw-labaw ning hangyo sa hari nga si Nebuchadnezzar nga mag-order, maghimog balaod, maghimog verdict nga sa tibok sa usa ka bulan walay lain nga ampuan o simbahon ang Dios sa Babylonia lang. Nahitabo ko na-scam ko, na-elad si Nebuchadnezzar, naghimo ko dayon verdict, naghimo dayon balaod. Masulod sa kabulan, tanang sakop sa akong giharian, walay laing ampuan ang Dios sa Babylonia. O dili dapat mag-ampo sa inyong kaugalingong Dios tungod kay na Dios sa Babylonia. Katalong story short, damor nga niningon si Nebuchadnezzar nga dili pwede magampo ang iyang gibuhat. Giablihan na ng bintana niya 3 times a day nga na ampo si Daniel. Katalong story short, gidakop siya. Kining supak siya sa balaod. Ang iyang gisupak nga nag-ampo siya sa iyang Dios. Mana ang story ni Daniel is gidakop siya, gibalhog siya sa langog nga naay leyon.
Ay kantapas mga bugal-bugalon. Ngano ko nung si Daniel wa mapangos, wala gipaak, wala gihabhab sa layon, kay ang layon ko nung nakamarpil. So dili makapangos og mayo ang layon kay mga tanggal ang marpil. Mga marpil ha, delikado man dyan ang patatak ang pangos, kaya matanggal. Pero ang nahitabo, milagro sa Ginoo, bisan tuwa sila sa halayong lugar. Layo sa ilang comfort zone, pero ang milagro sa Ginoo nagpadayon. Laliman ka, ang Bible nagsulti, suod nga amigo ni Nabukadnesar si Daniel. Mo nang grabe ang Bible nagsulti nga tibuok gabi wala jud katulog ang hari. Kay sige siya hunahuna siyang amigo nga si Daniel. Manang kadlawon pa lang buntag sa yupang adto jud siya sa langog nga maoy yung pa death penalty nila. Sayo jud dito ng adlaw ng hari. Adto si kay way planong tulog. Singgit siya, Daniel! Buhitik pa ka diya! Kung sa ito ni Daniel, pangalan, di ako buhi ko tungod kay ang Diyos nga akong kialagaran nagpadala og anghel. Ilaliman ka, ano? Gipadala sila gikan sa Babylon, gikan sa isang padulong sa Babylon tungod kay naay buhaton ang Ginoo. Mana, ingon na ka kung sige kang reklamo paghilom. Diha sa imong sitwasyon, naay buhaton ang Ginoo, ayaw lang sige reklamo. Ipanaya kabisan pa niining akong sitwasyon, naa kay Dios nga gialagaran buhi. Basig makailangan po ka sa Dios kung ang imong kinabuhi kanunay sayon. Uy, dili. Kani imong sitwasyon karon, wa ko kay baluon sa imong sitwasyon. Kung ang imong sitwasyon dili ma-drawing, ayaw na lang ma-drawing nga. Kung ang imong sitwasyon dili makaon, ayaw na lang nakana. Makaon. Ang imong buhaton sa ligi ang Dios na naay buhaton. Diba, katungan kanta ganina while nag-preparatory at kanta? Ang Bisaya. Masa to? Tagalog? Suliranin man ay dumating. Masaya sumpay. Ikaw lang. Ilaliman ka na. Simple na kayo na nga mensahe sa kanta, pero kung imong internalize, makaingon ka nga, dili man punta sa yun, pero manong kinahanglan kung mabarog, tungod kay naay Diyos. Away from your comfort zone, away from your family, away from your ingon pa, kinabuhi nga, wala ni mo maandi, but still, He was able to perform miracles. Asa mo kakaroon? Napakas Babylonia? O wala pa kas Babylonia? O human na ka sa Babylonia sa mong kinabuhi? Either asa ka nga sitwasyon ng napita na mas pabor o dili pabor sa imong kinabuhi, God is sovereign. Labaw siya sa tanan sa imong kasinapihan. Amen? Amen? Amen. Ay, murag natulog man. Okay. Sinabukadnesar, ingon ang Bible, gamit ni Lord nga instrument as a servant ni Lord. Gigamit siya paglatos, pag-remind, pag-discipline sa katawan sa Ginoo. Do brutal kayo. But ang Bible nagsulti, si Nabukadnesar gihimong servant ni Lord para i-implement ang iyang good plan. Muadto ang mga isalita sa Babylonia. Oh. Usa na nga gibuhat sa Ginoo nga milagro. Sa Ginoo ni Daniel. Oh, sa katong iyang mga amigo matulo. Ni Sadrach, Mesach, Abednego sa gibuhat. Naghimo si Nabukadnesar og istatwa nga iyang dakway. Unya
pagpatugtog sa maong trumpita, ng luhod ug ng luhod ang talang sakop niya. Ang tulo sa ilang gibuhat. Nagpalingog-lingog rin din taon. Pagturutot na sa trumpita tugod. Ang sila, nanindog lang. Grabing aso-aso sa ilong ni Nabukadnesar. Giinsulto ko aning mga tawanan. Ako yung mga sutsutiro. Tanawan, mga wani nag-ubisi mong mandato. Sa atong komunidad na dyan nga mo usul-sul kay para sila lamang. Pero kung pabor rin ang Ginoo, bisa pag naitawag, ginakong itaw itong tulong. Pagdakong, sige ba, giitsa sa hudno nga 7 times ka. Grabe ka init kay kung mo tanong sa Bible, ang kadtong mga nag-itsa may unang nangamatay. Grabe ka init. Kadtong mga nag-itsa kay pagdakos no pag itsa ana ay ang itsa may unang namatay. Pero kabalo no? Bisan og giitsa sila nitong Dapita, nangamatay na sila. Usi ang statement. Kabalo ba mo na sila commitment na sila statement nga dapat nimong hawiran bisan pag dili pabor sa inyo. Ay lang statement mo ni. Dili mo simba sa imong larawan tungod kay naa ni Dios nga among nailan og gialagaran. Bisan pag dili mi luwason sa among Dios, dili mi mo alagad nimo. Laliman ka na. Ang ilang strong nga commitment nga to sa Ginoo. Bisan pag dili ko luwason sa akong Ginoo, magpabilin ko mo alagad sa Ginoo. Ay mga Gisuanon, ambot lang nga. Dili ka nito bagon sa Ginoo. Magbagulbol mo na, luon na di na mo alagad sa Ginoo. Uy! Isuon. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo wala nagdepende sa atong pabor. Ang atong commitment wala nagbase sa pabor. Gis gipaboran tas Ginoo pero dili pagbase nga tungkol na ko please mga lagad sa Ginoo pag wala na dili na pud. Dili nga na. Naay statement nila gibuhan, bisan pag dili may luwason sa mong Dios, dili gihapon mi alagad sa Ginoo. Dili man ka. Dili mo alagad sa imong Dios. So nito mo. Siningit sa sila, sa nito mo nangamatay na sila. Namatay sila wala. Wala. Kaya nga naman, instead na tulo sila dito, gisugba, nakakita ang hari. Kasi Nabukadnesar. Instead na tulo, nakita niya, naglakaw-lakaw, upat na. Naglakaw-lakaw sila, katong nagdilakog ng kalayo, ingon ang Bible, nga wala gani na nimahong aso o kalayo ang ilang sinina. Kaya wala doon sila nagasulong. Kaya nga naman, ang Bible nagsulti nga naay sama sa anghel o anghel sa Ginoo nga ning uban sa ila. Nga na sa mga nag-study sa gitawag Christology, that's the pre-incarnate Christ nga ning uban sa ila. Giubanan sila, naitabo, nasunog ba sila? Wala. Kung isabay ko to sila, adlok to sila mamatay dito sila. Pangutan na, tungod kay giluwa sila sa Ginoo, wala ba sila namatay? Hangtod ganon. Namatay sila? Wala. Namatay sila. Pero ni atong panahon na nga, sa diyang gigamit sila sa Ginoo, wala pa sila gitsugi-tsugi. Wala sila nalitsun. Wala sila nga sunog kay nga naman na ay buhaton ng Ginoo sa ilang sitwasyon. O ingon tapos ka, wait ng tapad, kung sa may mong sitwasyon karon. Naanak ka sa Babylonia pero wa pa makakagilitsod. Ha? Wa pa makakagipadalan og layon nga mukaon sa imo. Ha? Kung wala pa, ay ayaw ng reklamo niya. Way bugas, ay reklamo. Grabe sa bugas, reklamuan.
Si Daniel, layon nga, mga killers, o nga ang kalayo nga, wala. Gitugod sa Ginoo para makita nila nga dili lang sa ila kundi di ba after atong na panahon gideklara sa gingarian sa imperyo ni Nebuchadnezzar nga walay laing Dios nga alagaron ang Dios ni Shadrach, ni Meshach ug ni Abednego. Laliman ka na. Kung wala sila mo stand, dili makita. Sumala kung di mo magitan, carry out sila sa Dios ngadto sa Babylonia tungod kay si Lord na ay purpose. It could be ikaw, wala ka kapasal sa exam, ayaw reklamo. It could be natanggal ka sa imong trabaho, ayaw reklamo. It could be wala kay trabaho, ay reklamo. Kung gwapo ka, ayaw reklamo. Kung wala kay kwarta, ayaw reklamo to. Aking ka mo. Balik ko na to. So, kinsa nagpadala sa ilan, nag-carry out? Si Bisa, verse 4. I, the Lord, carried them out from Jerusalem. Silang comfort zone sa ilang identity, sa ilang pagka sila. Gitanggal sila. Kinsa nagtanggal? Si Lord. Gibutang sila sa lugar na dili matawag nila nga ila. So, sa lugar na gitawag, balikan ako, idolatros. Sa lugar nga adunay mga Diyos-Diyos, pero pangutana, nakit-an ba nga ang katawan sa Diyos ning alagad sa Diyos ni Nebuchadnezzar? Wala. Ngani na-declare na noon nga ang Diyos ni Shadrach, Meshach, ni Abednego mao'y Diyos nga amayang alagaron. In the midst of the idolatrous na country, idolatrous people, nakita ang Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego. Panagingon ta ka, ayaw reklamo sa sitwasyon nga naa kaniyang napita. Instead, pray to the Lord, Lord, your will be done. Dili kay Lord, kabubuton ba dyan nini mo? Ayaw pamutan na kabubuton sa Ginoo. Gibutan ka diha, naa kaniyang napita, God's will. Kanina mo sitwasyon karon nga imong naabtan, ayaw mo kuno nga, ay, ako ang ganang kinuyan. Kung ano consequence na ako, adi na mag-isgutan ng consequence. Ato mag-isgutan na na carry out na plano ang ino sa imong kinabuhi aron diha niya ipakita na Dios siya sa imong kinabuhi. In the midst of idolatrous people, in the midst of humiliation, napakaulawan sila. Wala na kung sila ikaw galingon nga. But still, God is sovereign. God is in control. God is so powerful sa ilang kinabuhi. Pagpunta na, powerful ba dyan si Lord sa ilang kinabuhi? Ha? Basi kili-kili power na. Walay power sa Lord. Ison. Nahimo man silang subjects sa Babylonian Empire, but the power of God nagmanifest sa ilang kinabuhi. Nahimong nagmanifest. Okay? Nahimo silang humiliated under sa kanang gitawag leadership ni Nebuchadnezzar as the king of Babylonia. They were away from God's kasaman. Their comfort was taken away. Gitanggal ang ilang comfort. From Jerusalem nga comfort place nila, secured nga place. Pero gitanggal sila, gibutang sila sa Babylonia para tuhaon sa ang ilang comfort. Di ba kay kini mga tao ma-comfort na usay di na masubok? Kanang tao bitaw ma-comfort na usay dili na mahimong.
makabuhat sa angayang buhaton tungod kay komportable naman. They were taken away from, sunod na naay ginawag temple service. For how many years? Ang Bible nagsulti, for 70 years absent sila. Wala silang mualagad, makaalagad sa Ginoo dito sa gitawag temple na service kay sa ila na madunay yearly manak nakita na ko datong kaghapon every mag-start ang year sa Jewish nga culture ngadto sila sa kanang wall bitaw sa temple unya base sa kanang yan pa gibalita more than 50,000 ka mga tao na Jewish sa lain na yung lugar ni ngadto sa kadtong nabilin nga wall na lang sa temple daw dito sila nag ampo kay kada tuig na sila prayer of repentance. Something mas nindot ma-remind ang atong kaugaling nga before mag-end sa mag-start sa year, ang ilang ginabuhat is mag-adto sila sa temple. Pero katong temple nga part na lang kay ang nasa likod na naman sila kay sa tubangan nahimo namang yung pa temple ni Mika. Na-invade naman sila sa kanang gitawag sa mga Arab. So, yun din nag-adto sila. So, kung mong tanahon, dili lang kay nahimo silang awi sa ilang comfort zone, awi sila sa ilang gitawag service, temple service. Wala sila eh. Gani, ma-remind ko itong panahon dito sa COVID. Daghan yung mga tao manangandoy nga, ano sa pa ba mo? Back to normal. Di ba? Na yung mga hugon-hugon, mabalik pa pagkag-normal. Ning balik tag-normal, pero na-abnormal. Grabe sa kanyang story. So, ito nang laron. Panahon nga, pugnan, di makato sa simbahan. Gusto maato sa simbahan. Pero karon nga, pwede na mabalik sa simbahan. Di na po makita sa simbahan. Kung sa tawag ka na. Normal, abnormal. Kamu na yung story na. Kini mga tawa na, 70 years. Pila tong, katong panahon sa COVID, pila tong katuig. Mga 2 years. 2 years. 2 years. Ang sila, 70 years. Mawa sila adtuay sa ilang temple kay para mo dive mo express ilang pasalamat sa Ginoo. 70 years. O tayo tapag pila na mga years. Ha? Ikaw pila na mga years. Nakaroon ko iga. Dapat ino lang taon nga naakay kay gayon nga makaserve si Ginoo. Sila 70 years. Ikaw pila ka years? Ayaw lang. 2 years, 1 year. Iyaw. Serve the Lord. Manay nga ng Bible. Kung yung tanong ni sa chapter 29 verse padayon, pangitaan siya samtang makaplagan pa siya. Kaya panahon nga, lisod na mga itong simbahan, ang ando nilang kami nga na nga, bitak na yung mutak mo, muhatod ako sa simbahan, muhatod ako ba doon sa simbahan? Karon nga likod magtuhod. Kanang pagkuha kanang upat na kabuktiil, o unom na kabuktiil, muhatod ko sa simbahan. Ay, panahon ikaw talong pagtiil. So ato ning klaro na. Ining panahon na, makita na to na 70 years away from home. Pero gibalik sila sa Ginoo. Pero di sa na to, ato sa atong balik. Dito sa tasa, ato sa tasa Babylonia. Unsa may giplano sa Ginoo silang Ginoo? Unsa may mandato sa Ginoo? Why they were away from their temple? Why away from their comfort? Away from their
identity unsa may giplano sa Ginoo sa ilang kinabuhi nga before sila magkadto or mag-adto na sila naa na sila dito unsay dapat ilang buhaton. Dapat kabalo ka nga kung naa ka sa sitwasyon nga naa ka karon naa jud kay buhaton, dili kay magpaabot lang ka unsay may tabo nga no. Dito sa verse 1 verse 5. Verse 5, tanongin ng Bible. Kung wala man ka sa mamakaw na makasdabaw na kay buhaton. Kung wala man ka sa room load na makasdabaw na kay buhaton. Dili pwede nga, mawali ka dito sa inyong lugar nga. Dili pwede. Oh. Hindi ka makagmawis, pagbalik sa mawis, adi pwede. Nga, wala tayong buhaton. Di ka Surigao, pagbalik Surigao, dapat before maunigi pa plano sa ino sa imong kinungki. Asam kay butang, moabot kini kagaasang lugar, ayaw pag sitting pretty lang. Verse 5, basa. Ato nang basa, verse 5. Ang verse 5 na ganyan. Tagsa-tagsaon tani. Diba? Asa ni nga lugar padon sila? Sa Babylonia, dili ilang liyuta, dili ilang lugar, dili tanan ila. So, walay ila. Pero naisugo ang ginubisa, dili ila. Sige nga sa Lord. Verse 5. Build houses and settle down. Say it with me. Build houses and settle down. Magtukod og mga balay. Unya dito sila mo, settle down magpuyo. Asa nga lugar? Unsa nga lugar? Asa nga lugar? Babylonia. Dili ilang lugar. Pero yun ang Bible, magtukod mo mga balay. Magpuyo mo dito. Wait. Okay. Naay ka-istorya, naay nag-istorya ba? Iyon siya. Kung ang atong nasod na Pilipinas, kung ang mag-lead, istorya rin niya, iya po itong kanang komentaryo. Minsan, kung ang atong nasod na Pilipinas, kung ang mag-lead, kung mag-lead, na ay Ginoo, ana man sa Ginoo ning atong mga nag-lead. Ang iyang pasabot ba katong na ay tinuod nga kahadlok sa Ginoo o na ay paglantaw sa kalambuan sa atong nasod? Kabalo ba mo nga naatay mga engineer, mga scientist nga naa nagpuyo sa ibang nasod? Na ay mga businessman nga wala din sa Pilipinas nasa ibang nasod? I don't know kung saan ito katinuod, one of the richest man sa Canada is Filipino. Ang iyang descent is Ipugaw. Usa sa pinakadato, I don't know kung sa katinood. Basig chismis na. Pero based on study rin. Kung ang ato mga OFW nga nang-abroad, ang ilang mga experience kanang nagtukod og mga building, nagtukod og mga iyong pa ilado nga mga iyong pa construction nga mga building. Kung kanang mga experience lang nga ilang mga pagtukod sa mga nasod, kung magamit na sa Pilipinas sa imong panglantaw, pwede ka malambo ang Pilipinas? Kung na ay mga invention nga nabuhat sa mga Pilipino kung suportahan o tabangan para mahimong muangat sa mga una, dili ka malambo ang Pilipinas? Wala ba masayod nga ang inventor sa fluorescent is Pilipino? Wala ba masayod nga ang inventor sa karaoke Pilipino? Wala ba mo masayod nga ang inventor sa kanang makina nga tubig ang usas gamiton?
Pilipino. Pero asa sila? Tungod kay mao lagi na kung imong tanawon na ay mga experience na ato mga kaigsuunan ng mga Pilipino kung magamit na sa atong nasod manaka-cute-cute ra sa atong nasod nga Pilipinas pero nganong daghan man jay mag-interest ani na ay potential ang Pilipino na ay potential pero problema kay wala lang magamit kay naikiniyang pagka ija-ija kaya ginaya bitang talangkat, na imo angat, abirahon kay para gusto may mo. Di gusto malagwan. Muli na, kita ko makakita access ka ng mga vlog-vlogger lang ba? Uy, nag-monetize na kasi imong kuan. O, nag-monetize ako. Kanang, snacks din. Ako ba? Kanang, snacks naman diha. Ingong diha. Ngayon kag snacks, wag ni kakalay, wag ni cashier, na mangayo ka. Una, parinti ta. Ano ba? Kung yung tanon, ningangat na, mailhan. Pero kung di pa gani, di ba dyan na? Kasi correction sa ito, biskutan. Iyon ang Bible, na pag abutin nila sa Babylonia, magtukod sila. Meaning, maningkamot sila. Business study, one of the brilliant businessman, scientist is mga Israelita. Jewish ang descent. So kung yung tanahon, nga naman, pag abutin na sa maong lugar, wala lang sila mga udili, naga-explore, naga-paningkamot, naga-build of experience. Kaya para pag uli nila sa ilang lugar, kabalo sila sa ang ilang mga nakatunan dito, ilang gamiton. Bisan sa ato mga struggle, pwede na nato magamit ng instrumento someday somehow. Kaya dahil mga tao nga naka-experience nga mga kalisdanan, mga struggle nga seems wala na solusyon. Pero kung nasinatian na nimo before, kining istorya nimo sa katao, makahatag kag idea. Kana nga sitwasyon nga mong gagian, nagian ko na nako. Pero naay gibuhat ang Dios sa akong kinabuhi. Muna pwede na jud nga nay buhaton ang Dios sa imong kinabuhi, sa imong sitwasyon karon. Mas nindot magutong mo share ka sa imong experience. Di kay base sa matud pa nila, matud nila, ingon nila. Dili ka nang ikaw mismo naka-experience. Okay. Building houses. This is study, one of the expert na mag-build of mga buildings is mga Israelita. Okay. Build houses and settle down. Okay. So 5. Plant gardens and eat what they produce. Karon pangutan. Asa sila nga sitwasyon? Asa sila nga lugar? Unsa ilang sitwasyon? Comfort sila? Secured sila? Favored sila? Uy! Ikson! Kining lugar na ang Babylonia dili ni pabor sa ila. Pero ingon ang Lord nga, pananaw mo. Sa ato karon nga panahon, is unsa man? Umabot mo dito na sample na atong himutang person, naamo mo sa Davao. Trabaho mo. Panegosyo mo, paningkamot mo. Unya unsa inyong income kanon ninyo? Nagawa na to? Paningkamot. Bisa na asa sitwasyon nga. Paunta na. Sitwasyon, pabor ba ni sila? Dili. Komportable ba sila nining panahon na? Dili. Taas bilang, iba taas, noo ba sila? Dili. Pero sige, ingon sa Bible, pananaw mo, pumunta na, naade sila yuta. Naade sila kaugaling ng yuta. Wala. Pero ingon ang Lord nga, pananaw mo. Uy, saan pagdanong mawa may yuta?
Anay, unsang pagpananom kung may yuta? Lisod kayo mananom na may yuta, no? Pero kapag giinan sila silang pananom mo. So gisuko sila kapag pananom. So sa ilang buhaton. Kasi tagiya sa yuta dito mapita. Ang mga Babylonian. So sila may tagiya, kung sa'yo ito, ano makatanong ka? Pero sa ato din na yung mga dagkong yuta, dili ka may tagiya, mananghit ka. Pwede ba kung makatanong, makahimugad din sa imo? Kung okay ang tagiya, wala problema. Kung di mo okay ang tagiya, what mo? Pero yun ang Bible na, patanong sila. Wala man gisulti ng napita, mangrinta mo sila, kapag gisulti ng napita, nga mo, basta gisugo sila. Kung gisugo sila, maghimo sila mga lakang bisan dili kumpor tapos. Okay? Klaro? O niya, isa, pangawag mo. May nungdom ko sa tagamo, ang budhas inyo, pero sa amo, managat, pagpanagat, ang tanang kuha nga isda, ibaligya. Kunya, magpalit o sardinas, magpalit o buwan. Nakunusa naman. Mahal man kayo, di mo kan mo. Ibaligya kayo mga kakwarta, pero ipalit o. Hindi na Bible. Ang patanong mo, unsay produce ninyo, diyan napita, pangako mo. Diba? Unsay resulta diyan napita, enjoy. Unsay panalangin na ato na. Dawat. Amen? Nabay sumpay. Sumpayan ta din kayo para maklaro. Okay. Katong mga wak pa namin nyo. Bato-bato sila yun. Bible. Marry and have sons and daughters. Find wives for your sons and give your daughters in marriage, so that they too have sons and daughters. Increase in numbers there and do not decrease. Uy! Gipaadto sila sa Ginoo sa Babylonia, pero dili kay aron mo, gamay kun dili mo daghan. Sanayon kayo ng mga tawanan. Mao ganin yung panahon sa dito sila sa Egypt. Gikadlukan sila sa ihingtuhanon kay grabe ka. Nag-increase sila. Una nahadlok ang officials, bisan pa ang paraon nga basig mo revolt ning mga tawana, mapildi ta. Mao tong gihimo nilang slave na noon. Okay, unsa na tabo? Sa rin mga bot sila sa ilang sitwasyon nga dili pabor. Pero ingon si Lord, paminyo mo dito. Panganak, o ang inyong mga anak, paminyo ka. Laliman ka na rin, paminyoon sila. Naay plano ang Ginoo nga, magminyo sila, managhan sila, kaya ganun, pabalikon na sila. Ang suko sa Ginoo, dili mo dapat mo decrease. Dapat mo daghan mo. Okay? Ato ning gawaton. Dili ta pwede mo decrease. Dapat kung sa ta, Jud. Ha? Mo increase in o sige gamit. Increase in ayaw. Dungan. Increase in kanang dungan ko nung with energy. What to go? Increase in numbers. Now, kung si number. Numbers ang gamit. Number ang gamit. Mo increase mo daghan mo lang po. Dili pwede nga mo. Bawas. Bawal ang bawas. Ingnan ang imong mga kaigsunan nga. Dili pwede magwala-wala ah. Punta ka. Dili pwede. Oh. Iyon ang Bible ka, bato sila sa Babylonia, pero di sila pwede nga mo. Kamay kung dili mo. Daghan. Bahotan na.
Kabumuton ba sa Ginoo nga mudaghan ta? Paminaw. Kabumuton ba sa Ginoo nga mudaghan ta? Kabumuton sa Ginoo mo gamay ta? Gusto sa Ginoo nga mo increase. In numbers. Unsa? Mga anak. Unsay mo increase? Mga asawa. Oh, dili kay madaghang asawa ha. Asawa, mga anak. Atong mga bago namin nyo, depende ko. Gusto na mga anak. Pero ang misin nyo sa Ginoo, kung mamin nyo, mga anak. Pero kung pas plano, ayaw lang sa kong padali. Pero kung nakaplano na, sige. Yun ang bukusan nga ang mga anak is heritage from the Lord. Inheritance nga imong nadawat gikan sa Ginoo. So kung ihatag sa Ginoo, so be it. Pero katong di paminyo, lahi na kay istorya. What ang mag-isgot ha? Atong isgotan katong mga marry and have sons and daughters. So gusto sa Ginoo nga ma-increase sila. Okay? Klaro? Okay, next. Also seek peace with and prosperity of the city with which I carried you into the exile. Pray to the Lord for it, because if it prosper, you too will. Okay. Kisa may kinod na taga Davao din. Kanong taga Davao, Diyo? Ngayong paswan karan mga tal na taga Davao. Kanang taga Davao, Diyo ka. Dinikan tao, imong mama, imong papa, taga Davao. Okay. Sa dihang gisugdan ng dihan na ang gipakustal doon. Una na picture siya nga nindot siya nga view pangutanan. Proud ba ka? Ha? Proud ba ka nga nahitabo nga ninganggo siya? Proud ka dili? Paglain mo kayo. Dili ka mag-enjoy sa kahigayonan nga pwede na ito ma-experience. Ano yun ang Bible ha? Iampo ang mga pangutanan. Kinsay ruling authority yan eh? Sino mo kanisan? Unsa nga klase nga leader? Buutan nga leader? O brutal nga leader? Brutal kayo nga leader, kayo mo patay, wadyo, gikalo ka ni. But kung imong tanawon, si Lord nagsulti, bisan pag imong leader, mayroon ta government na system, kung nakakagibutang yung gapita, ang Bible nagsulti, pray to the Lord. Pagampo sa Diyos. Kaya nga naman, kung mahimong palambuon ang imong lugar ngayong gipuy-an, muapil ko ka, maapil ka. Example, kung atong komunidad, kubot, bisa pag di ka taga-diri, ang may tabo, magkumot ba ka? Mahatlok ba ka? Siyempre, kaya naman ka nagpuyo diri, bisag di ka taga-dini. Pero kung ang lugar ngayong gipuy-an, safety, bisag di ka taga-dini, asa na yung feelings? Di ba secure ka? Mag-benefits ka? Mana, dili ta pwede mong awa ko'y pakialam, musugot ka sa dili, bisa pag wakay pakialam, makasinati ka. Okay, balik ko na to. Aging pagdanon. Si Lord nagsulti nga, iampo na to ang atong mga naa sa gobyerno. Dili magampo ta Lord, panguhaan na ni sila Lord. Kung dili, mag-ampo ta nga, mahimo sila makaanggo, mahimong giniyahan sa Ginoo, kay kung ang ato na sa gobyerno maginiyahan sa Ginoo, maapil po ta sa kalambuan. Kinsay magampo para sila? Ison, kinsay magampo para sa atong nasod? Kuitan mo tapat, kinsa? Kinsa ba? Kung dili ako, kinsa man? Isugo sa Ginoo ang mga anak sa Ginoo magampo alang sa atong nasod.
Wala tang isugo aron nagsige og unsam ni itong nasod, unsam ni itong unsam. Wala tang isugo na. Ang sugo sa Ginoo is pray. Okay. Tanong paspasan kay paglain naman tinanawon. Ikatulo ta. Dito sa ikatulo. It is God's plan for us sa atong future. Ang future, ganahan ta kayo, manay daghang mga tao nga kanunay nakafocus na sa verse 11, for I know the plans I have for you. But ang context ng napita, ang maayong plano sa Ginoo alang sa mga anak niya, pero asa na ang plano? Asa na ang plano? After sa ilang gitawag na process. After sa ilang Babylonian experience. Wala sila sa before. O wala ni nga plano sa Ginoo nga for I know the plans I have for you, kung wala ang gitawag nga Babylonian nga stage sa ilang nga kinabuhi. Mga hardship, mga kapildihan, mga kapakyasan, mga kagunanan, mga struggle sa kinabuhi. Nani, makita na to, ang verse 1, verse 10. Okay, ito na sa verse 10. Ang verse 10. Ang verse 10 na ganyan. This is what the Lord Almighty says, when 70 years are complete for Babylon, I will come to you and fulfill my precious promise to bring you back to this place. Okay. Naigigamit rin ng word. When the 70 years are completed. Anong ingon? Ato ning inumdaman. God has His own time. In other words, that's si Lord timetable. Kabalo si Lord sa iyang schedule. Kanus asa, kinsa. Sa English na why, when, where, how, who. Mga who. Kabalo si Lord. In other words, na ay gitawag na kalendar si Lord. Kanus anan niya buhaton. Okay, pumunta na karon. Kung si Lord nag-design sa Ginoo sa kinabuhi nila nga makabot sila sa Babylonia, pila ka years? 70 years. Sa imong kinabuhi nga imong giagian karon, pila ka ang nakaprogram sa Ginoo sa imong kinabuhi? Sa ila 70 years. Sa imong panganta sa imo, pila ka years? Ha? Ikaw mismo, pila ka katuig ang proseso sa Ginoo sa imong kinabuhi? Atong eksampulan. Sa ila, 70 years. Dere, sa kinabuhi ni Apostol Peter, pila ka years siya gi-process? 3 years. Sa kinabuhi ni St. Paul, pila ka days? 3 days. Uy! Piling pareha no? Na 70 years, na 3 days, na 3 years. Pangutan ikaw, pila ka years? Ngayon ko sa imo, magdepende sa imo. Magdepende sa gidesign sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili ta pareha. Mana, na mga hambog kayo, nga mo compare siya kaugalingon. Ayaw jud itaw ni compare mo kaugalingon sa ubang tao tungod kay dili ta pareha og process. Ang kapareha lang nato kay naatay process nga gihon. Pero dili ta pareha og process. Lahi-lahi ang process nga giagi sa Ginoo. But still, ang reminders is naay process nga atong agian. Dili na dato pwede laktawan. Dili ta pwede mo pas lang sa kuana.
dili na to na siya pwede i-pass. Kung dili, ato dyan ang ego through 70 years. Enough na nga maka-establish sila. Pagbalik dito sa Israel, kabalo na sila, muhimo og mga lakang. Di ba? Panahon nga, ipabalik na sila. Led by, kinsa man, Nehemiah, Ezra, balik sila sa Israel. Ang tumong para tukuron ang wall sa Jerusalem. Iayos ang temple. Pero silang gibuhat. History. Silang gibuhat. Ang plano sa Ginoo pabalikon sila. Para itukod ang temple, para ibalik ang ilang naguba. Pero silang gibuhat sa Book of Haggai, kung sa gibuhat, kung sa gisulti sa Ginoo. Nagtukod sila sa ilang kaugali kong balay, pero guba ang temple sa Ginoo. Naglagot na po ng Ginoo sa ila. Gipauli galing mo na ako dito kay aron inyong ayuson. Ang ilang naimalaan, ang dito sa Babylonia, mapadukon sila para magtukod ng mga balay. Pag-uli nila, okay yan nga mindset, magtukod ang mga balay, magtukod na para sa ato. Pero ang design sa Ginoo nga, gipauli sila kung sa itubang tuyo, para repair ang wall, una i-build ang temple. Nabaliktad. Wala yun dagang mga tao, suwukon, baliktad. Balik. Gipatos sila sa Babylonia, para magtukod ang mga balay, maning kamot. Pero pag uli nila, mauriyamon nga sit up. Nagtukod silang mga balay. Naningkamot, para manang nagreklamong ginumaayo ba ninyo, nga magpuyo nga, naamos mga paneled houses. But my temple is ruined. Ingon si Lord sa Haggai nga, pamalandong mo ikuno ninyo. Sige mo kinom, wajud mo mga hubog. Ang grabe dyan. Nagkaon mo, pero wajud mo mga busog. O, naghabol mo, pero gibang tugnaw, gano'n mo. Ingon si Lord, pamalandong mo ikuno ninyo. Kaya nga akong temple, masa? Guba, buslot. O, isa. Ayan, tumas ng bukid. Pagkuha ng mga timber, ibalik pagtukod. Kaya akong uyugon ang langit, di lang ng langit, apil ko ng yuta. Sa akong ipakita ng himayan. Hindi ito si concern si Lord. Sa iyang iplano kung ibang bato. Pero kung dili, concern gapon siya. Pero pinunduman ka lang niya. Okay. So, dinig ka na, makita na to. Ang plano sa Ginoo, dinita mo tapos. Plano sa Ginoo, plano nga, masman, palambuon sila pagbalik. Pero pamunta na. Kano sa nga plano na itabo o may tabo? Sa dihang ang mga isalita ning human sa process na 70 years. Wala, dili na to pwede i-shortcut. There is no shortcut sa plan sa Ginoo. Kinahanglan mahuman ang plano sa Ginoo. No shortcut. Di ba ganahan? Na yung mga tao ganahan yung shortcut. Yung naman kong amigo sa na, anong nadugay mo ka? Ning shortcut man ko. Sus, imbis ka ning shortcut madugay. Nabito mga dalan, imbis ka ning kamo to maka liko-liko to. Ning agi na no traffic kay ang muna-una ko sa mga driver, dili po kumagi, parihan mo una-una. Ang may tabo, parihan na mga traffic. Okay. Makita na to, ang 70 years, i-plano sa Ginoo. After sa 70 years, sa inyo sa Lord, for I know the plans I have for you. Plans! Plans, ang igamit, plan. Uy, plans. Plans to, dili lang kakas, kaduha ka, tulog kadaghan ka pa, labukon sa Ginoo. Plano sa Ginoo nga palambuhan ka. Kano sa ni may tabo? After sa imong Babylonian experience. After sa imong discomfort, after sa imong mga kapakyasan, mga struggles, after, kung wala ka, ayun sa pangandoy siguro, anak, kay kinahanglan sa tamaagi, anak. Sa plano sa Ginoo, maring plano sa Ginoo sa mga Israelita. Meaning to say, kung nato ma-picture out,
nakasinati sila sa mayong plano sa Ginoo, kay di-agi sila sa proseso. Ikaw, kinahanglan ko ta moagi sa proseso ang gidesign sa Ginoo. Ingon mo ba? Adi naman ta kinahanglan magsakripisyo kay human naman gi-sacrifice ni Jesus sa iyang kaugalingon. Yes, of course. Humana. It is finished. Gibuhat na sa Ginoo ang atong kaluwasan, kagawasan aron dili ta magsakripisyo aron makapangalagad ta sa Ginoo. Nanay gibuhat ang Dios sa imong kinabuhi. The finished work of Jesus Christ mag-motivate na nato aron mangalagad ta sa Ginoo. Nakaabot lang ni sila dito sa Babylonian tungod kay ning talikod sila sa Ginoo. Ikaw ay talikod sa Ginoo, kay di man jud ka pwede makatalikod sa Ginoo. Kay no one can separate us. Okay, plans to prosper. Prosperity ang plano sa Ginoo. Dili kadautan o kalaman. Plans to plans to give you walay lang ay naghatag paglaom sa kinabuhi sa tao. Ang paglaom dili sa imong trabaho, dili sa imong negosyo, dili sa imong uyab, dili sa imong asawa, sa imong bana, kung mag-isko tag hope nga gi-offer sa Ginoo. Si Lord ang nakahatag. Onya, naigiskutan mga tao mag-problema silang future. Kung ningsalig ka sa saad sa Ginoo, nga may plano ang Ginoo para sa imo, ang imong future is unsa man? Secure ang imong future. Asa mas secure ang kinabuhi? Diha sa tiilan o sa kamot sa Ginoo. Prosperity, hope, and future is in the hands of God. Pero kinahanglan ta mo mulampas o makapasar sa gitawang Babylonian experience sa kinabuhi. In conclusion, Babylonians in Babylon through Nebuchadnezzar may daghang mga tao nga gusto ipaagiun sa Ginoo na kay after na ay i-plan sa Ginoo na kayo. Kanang imong experience karon nga dili maayo siguro. Lantaw nimo ang bright future magi-prepare ni Lord. Kung wala makakasayod kay balo sa plano sa Ginoo, adto ka sa originator sa nahimong nagplano kung kayuhan. Okay? May the people of God will not be able to experience restoration. Then, the process is painful and very uncomfortable, but worth it siya. Kaya nga naman, na ay price, na ay gitawag na atong kabayaran. Okay, next. Data sa application. God is sovereign and powerful enough. We or I must go through the process. Kinahanglan mo kita sa process. There is no shortcut. Inentapad, no shortcut. Dangerous ang shortcut. We must submit to His sovereign plan. Naiplano ang Ginoo. Kung na kay plano, napoy plano ang Ginoo. Kinsa may dapat sunod? Ang plano sa Ginoo. Okay. We must rely on His purpose. Sa di man nato masabtan, gidaw-daw ta, gikatamayan ta, gipakaulawan ta, usay di nato masabtan, na medyo balusan, pero sige lang. Iyon si Lord, vengeance is mine, said the Lord of hosts. Pero mahingon ang ubad, kung si Lord di mapabutog, dugay pa kayo. Mas may nang karon kaya makabalus na yun pa. Pero anak sa Ginoo, mga anak sa Ginoo, dili ta pwede nga na. Pasagda na to ang Ginoo nga may mo. Kay sakit si Lord kung si Lord may mubalos para sa mo. Okay? In 2026 is a long journey to finish. Dugay pa kayo kayo, no? What po ta? Ika-duhang Domingo pa kung unya na pa'y 50 weeks na dapat atong tiwason. But when you know the one who initiated the process, you will be confident to go through sa atong ginagawa. Kumpiyansa ka.
kabalo ka kung kinsay nag-initiate, kinsay nagplano, kinsay nag-design. Mga tao, lugar, manigayon sa bukong Acts, siya may nag-design, nag-determine asa ka lugar, kinsa nga tao, kung asa lang kataman, the borderline sa itong kinamit, nag-design sila. So, ang atong baton, sabay lang. Sabay sa i-design sa Ginoo kay kabalo siya sa pinagkatalis. Ginoong Diyos ko labing kumana ng manang malagit pang amo ka gipasalamatan giday kung kay Diyos ka na nagplano dili kadahutan na mo kunili kalampusan, kadaugan, pabor, panalangin. Lord, sa di man mo masabtan ang mga sitwasyon ng Ginoo, we believe you have a greater plan beyond our imagination and understanding. Lord, may this message will remind us that there is hope, there is good and bright future to God. There is a greater plan beyond sa among pagkayag. Salamat na naami Diyos. Pagkata ka naman hindi nga paglang. Send your word sa imong katawan. In Jesus'